Talaga po? Namilog ang mga mata ni Dayan, waring hindi makapaniwala. You really mean that? Of course I do. Natawa siya. Hindi makapaniwalang mas malaki ang interes ni Dayan doon kaysa sa ano pa mang bagay. Katunayan ng pangingislap ng mga mata nito. Bakit hindi kayata makapaniwala? Kasi po, kayo lang po ang gumagawa niyan sa akin. Ang mga nauna pong nurse si Daddy hindi po ako pinapayagan kahit pumasok sa silid niya at saluhan siyang kumain. Sabi nila istorbo lang daw po ako. Lihim na nagtagis ang mga bagang niya. Ano ang karapatan ng mga iyon na ipagkait sa bata na makasalo at makasama ang ama nito? Okay, let us have another deal. Puno ng pagsuyo ang tinig niya. Kabaliktaran ng mukha niyang kababakasan ng kaseryosohan. From now on, ikaw na magiging assistant ko. Tutulungan mo ako magpakain at magpainom ng gamot sa daddy mo. Your job is to be your daddy's little nurse. How about that? Thank you po, Tita Megan. Bumikig ang emosyon sa lalamunan niya nang bigla siya nitong yakapin ng mahigpit. Nakatalikod si Marco sa pinto, nakaharap sa sliding door at nakatanaw sa labas. Subalit lagpas-lagpasan ng tingin nito at malayong iniisip. Daddy, napalingon ito. Tumiim ang bagang nito na makita kung sinong pumasok sa pintuan. Baka sa mukha nito ang pagkadisgusto. Anong ginagawa mo rito, Dayan? Kunot noon itong tanong. Inusod nito ang silya upang ganap na makaharap sa kanila. Daddy, dinalhan ko po kayo ng merienda ninyo at ng gamot. Natutuwang nakatingin to kay Marcos at naupo pa sa gilid ng kama. And look, meron din po ako para may kasalo po kayong kumain. Kasunod ni Diana pumasok si Megan. Siyang may hawak ng tray at nakaalalay sa sitwasyon. Nang sanya-sanya si Diana ilapag ang tray sa tabi nito, sumunod siya. Kasabay nun, pinakikiramdaman niya ang lalaki. Walang ganang tiningnan lang ni Marcos ang inihain ng dalawa. Mas gusto nito ang mapag-isa. Ayokong kumain, Dayan. Mabuti pa ilabas nyo na yan at iwan nyo na ako. Iniwasan nito na mapatingin sa anak. But Daddy, you need to eat. Come on, here's your spoon. O mas gusto nyo ba subuan ko kayo? Halos may pagkakamali ang malaking enthusiasm na nasa boses nito. Wala akong ibang gusto. Just take them out. Matigas itong utos, sabay baling ng tingin sa labas. Gustong gusto naman itong pagsalataan si Megan. Pigilan bago nito masaktan si Dayan. Di lamang niya alam kung paano gagawin yon nang di sila magtatalo sa harapan ng bata. Marcos? Singit niya sa mahinahong tinig, puno ng ingat. Mabuti pang pagbigyan mo ng anak mo. Alam mo bang siya pang naganda niyan at nakaisip na, sinabi kong ilabas ninyo yan. Ayokong kumain at iwan ninyo ako. Sigaw ni Marcos na hindi na nakatiis. Pumunit ang mahabang katahimikan sa loob ng silid. Otomatikong lumipad ang nag-aalala niyang tingin kay Dayan na noon ay biglang natahimik. Nawala ang ngiti at napatitig sa ama. Tita Megan, ilabas na po natin ang merienda ng daddy. Halos madurog ang puso niya nang marinig niya ang mahinahon nitong boses. Ayaw po niyang kumain eh. Anitong biglang bumaba ng kama at nakayukong naglakad patungo sa pinto. Natigilan si Marcos. Pinagmasdan na mabagal na paghakbang ni Dayan at nang masalubong niya ang matalim na titig ni Megan, napabuntong hininga siya at wala sa loob na naisuklay ang kamay sa buhok. Kahit sang anggulo tingnan wala siyang rason para idamay isang walang muwang na bata. Ngunit paano ba nito ipapaliwanag ang nararamdaman na ang makita si Dayan ay parang isang parusa para dito, lalo na kapag nakikita niya ang mga mata ng bata na tila multong replika ng ina. Nakapagpapaalala lamang iyon ng pait at usig ng budhi na gusto na niyang kalimutan. Dayan? Sambit lang yon at walang balak na tawagin ng anak kaya halos pabulong lamang. Subalit sapat na yon para marinig ni Dayan. Daddy? Tumigil to sa pagkakbang at tumarap kay Marcos. Tumambad ang mga mata nitong malamlam at pinipigil na maiyak. Come here. Inilahad ni Marcos ang kamay. Nang makalapit si Dayan ay binuhat at pinaupo niya ang bata sa tabi niya. Matagal muna tong tinitigan ni Dayan bago masuyong kinuha ang isang kamay ng bata at tila wala sa loob na idinikit iyon sa pisngi nito. I'm sorry. Hindi sinasadya ng dading sigawan ka. It's just that I understand, Daddy. Pinatong ni Diana isang kamay sa bibig ni Marcos.
Sumilay ang isang ngiti. I know din po that you don't mean it and it's just that you love me. Gusto niya lang pong makita ko ang pagkakamali ko kasi matigas ang ulo ko. Ha? Nabigla si Marcos na off guard. Sino namang nagsabi sa iyo yan? Si Tita Megan po. May pagkagiliw na sumulyap ito sa kanya. Hindi na po ako magkukulit, Daddy, para hindi na po kayo magalit. Tama po ba ako, Daddy? Yes. Wala sa loob na sagot ni Marcos. Then, yayakapin po ninyo ako, hindi po ba? Ngunit nauna na itong yumakap sa ama. I love you too, Daddy, and I don't mind kung ilang beses pa po kayong magagalit sa akin. Daig pa ni Marcos ang sinaktan. Hindi siya makapagsalita. Saglit ding nagtalong isip niya bago na itaas ang isang kamay para gantihan ang yakap ng anak. Hanggang sa hindi niya namalaya na humigpit na iyon na para bang yun lamang ang pinakatamang gawin. Kailan nga ba niya huling nayakap ang anak? Halos hindi na rin natatandaan ni Marcos. Pag-angat ng mukha niya, hindi sinasadya, nagtama ang paningin nila. Nakadama siya ng pagkaasiwa kaya wala na sa loob na nahabot niya ang tray ng merienda nito. Leave them. Utos niyang nagbagong isip. After all the things I've said, hindi ka ba aalis? Mababa ang tinig niya ngunit sa lubong ang mga kilay. Sino nagsabi sa iyong aalis ako? May katuwa ang iniwan niya ang tray at kimintong ngumiti dito. Alam kong gusto mo na magmarcha paalis sa bahay na to, Marcos, but I don't want to give you that satisfaction. Ngunit lumabas pa rin siya ng silid para pagbigyan ng pagkakataon ang mag-ama na magkasarilinan. Look, Daddy, it's time for your medicine. Anunsyo ng matamis sa tinig na yan na hindi na malay ni Marcos na nasa likod na niya. Pinigil niya ang pagsama ng mukha na makita si Megan sa likuran ng bata. Bakit ikaw na naman ang may dala niyan? Binaring niya ang paningin kay Dayan. Nakalimutan niyo na po ba ang little nurse ninyo, Daddy? Kunway isang striktang nurse si Dayan at kumunot pa ang noo. Kaya tama na po ang tanong. Open your mouth, Dad. Ibinigay nito sa ama ang ilang gamot na tabletas. Little nurse, may ilang beses na bang ginagampanan niyo ng anak niya na halatang nag-e-enjoy? Ngunit isa naman iyon sa mga ginagawa ni Megan para mapasunod siya. Wag mo kong tratuhin na parang bata, Dayan, angil niya. Kung minsan ay hindi niya malalaman kung maa-amuse ba o hindi sa paraan ng pagsasalita ng anak na parang matanda at siya na may parang bata kung pakitunguhan ito. Katulad na lamang ng sandaling iyon. But I have to, Daddy. Hindi po ba kunwari pasyente ko kayo at ginagawa ko naman po ang utos ng mga doktor ko kapag kinakausap ako, kaya take your medicine na. Dahil hindi naman maaaring itakwil ni Marcos ang anak, wala siyang magawa kung hindi pagbigyan si Diana inumin ng gamot. Subalit sa isip niya, ilang beses naman niyang pinapagalitan si Megan sa paggamit nito sa anak niya. At sa tuwi na naman, napapatingin siya rito, susuklian naman ito ang matagumpay ng ngiti na tila, nanunudyo. I hate her. Halos kamuhian niya na ang unang araw na tumuntong ang babae sa pamamahay niya para guluhin ito ang nakasanayan na niya. Maingat na ibinalik ni Dayan ang bote ng gamot kay Megan. At tulad ng nakagawian, uupo ang bata sa gilid ng kama at makikipagkwentuhan. Magsasalita to na magsasalita na kahit si Megan ay namamangha dahil mukhang hindi ito napapagod. Alam niyo po ba, Daddy, kinukwentuhan na naman ako ni Tita Megan ng stories kagabi. Kinukwento po niyang yung Jack and the Beanstalk. Ang galing-galing po talaga niyang magkwento. She's great in creating different voices. Para pong totoo. Namimilog pa ang mga mata nito habang napapangiti naman si Megan sa isang tabi at nakikinig. Pagkatapos po, Daddy, marami pa ako ituturong kanta sa akin si Tita Megan. Patuloy nito sa pagkukwento. Pero alam ninyo, Daddy, mas gusto ko pong lumabas tayo minsan. Katulad po nung lumabas kami ni Yaya Sally para po ipasyal ako sa bayan. Biglang natigilan si Megan. Si Marcos naman biglang lumipad ang tingin kay Dayan. Ano yung pinasyal ka ni Sally sa bayan? Sa kabila ng pagtataka, pinilit ni Marcos na maging mahinahon ng boses. Kailan nangyari yon, Dayan? At hindi ko yata alam. Hindi niyo po alam? Kahit si Dayan nagtataka. Bakit po hindi niyo alam yon? Samantalang pinayagan po ko ni Tita Megan.
Wala itong kamalay-malay sa tensyong binuhat sa pagitan ng dalawa. Naningkit ang mga mata ni Marcos. Lumipad ang tingin niya kay Megan na mabilis namang tumalikod at nagkunwang abala sa ginagawa. Pati ba naman anak niya ay pinakikialaman ng babaeng ito? Dayan, be a good girl. May lambing na kinausap ni Marcos ang anak, sabalit ang tingin niya ay hindi inaalis kay Megan. Iwan mo muna kami ni Tita Megan mo. May pag-uusapan lamang kaming mahahalagang bagay. Pagkalabas ni Dayan, bahagyang sinalakay na ng kaba si Megan. May ilang saglit na gusto niyang tumakbo at sundan ito, lalo na nang maiwan siya sa silid na iyon. Damang-dama niya ang galit ni Marcos sa ibig nitong kumawala. Kailan mo pinayagan si Dayan na lumabas kasama si Sally? Sa sita nito sa kontroladong tinig. 3 days ago, tipid niyang sagot nang hindi ito nililingon. 3 days ago, sigaw nito. At hindi mo naisip na sasabihin mo yun sa akin? Marcos, gustong mamasyal ng bata at naaawa na ako sa kanya dahil hindi na halos siya lumalabas ng villa. Kaya naisipan ko na ipalabas siya kay Aling Sally since hindi ako po pwedeng gumawa noon dahil hindi kita po pwedeng iwan. Halos magkanda buhol-buhol na ang kanyang dila sa pagpapaliwanag. At saka, sasabihin ko naman talaga sa'yo Naghihintay lamang ako ng tiyempo na hindi ka magagalit. Kaya lang, naunahan na ako ni Dayan. Humarap ka sa akin, Megan. May diin na sa tono nito. Ayoko nang tinatalikuran ako kapag kinakausap kita. Automatikong napaharap siya rito. Pinigil niya ang sariling mapapikit at pilit na hinarap ang gustong sumabog nitong galit. Ano ba naman ang malay niya na maikukwento ni Dayan ang tungkol doon? Well, kasalanan talaga niya dahil hindi siya nagtapat. Kung hindi ko siya na ipagpaalam noon, yun ay dahil sa mga pagkakataon na kung hindi ka natutulog ay ayaw mo namang paistorbo. Hindi niya alam kung saan siya kumuha ng lakas ng loob para tapusin ng pangatwiran. Is that reason enough? Ano ba naman yung ilang segundong storbohin ako para sa ganong bagay kung ikukumpara sa mga oras na wala kang pakialam na pumapasok sa kwarto ko at kung ano ang ginagawa kahit na hindi ko gusto? May katwiran doon si Marcos kaya sa bandang huli napabuntong hininga siya tsaka umamin. Alright, sinadya ko talagang wag ipaalam sa'yo. Look Marcos, kung sinabi ko bang pasasamahin ko si Dayan kay Aling Sally, papayagan mo siya? Natural na hindi. See? As I had expected, may 1 linggo pa lang ako sa bahay nito pero marami na ako napapansin. Isa na roon si Dayan na minsan mo nang binigyan ng atensyon. Kung hindi ko binigay sa kanyang privilege na maging little nurse mo, baka wala na siyang pagkakataon na makasama ka. At yung tungkol sa ginawa ko ay para magkaroon siya na ibang pagkakabalahan kaya't lagi siyang naririto sa bahay at bihirang lumabas. Para bang kung gaano ka nakakulong ay ganon din siya sa bahay na ito. Hindi mo alam ang pinagsasasabi mo. You just don't know what I'm going through. Kaya wala kang dahilan para pangunahan ako. At may dahilan ka para baliwalain mo si Dayan? Unti-unti na namang uminit ang ulo niya at nagiging sarkastiko. Sure, Marcos. Wala nga akong naiintindihan sa ginagawa at pinagdadaanan mo. Pero hindi sapat para iwasan kong gawin ang sa tingin ko ay makabubuti sa anak mo. Nurse ka lang, Megan. Baka nakakalimutan mo yan. Tuluyan nang nagtaas ng boses si Marcos. And that does not give you the right to decide what is right or wrong for my child. At kailan ka naman magsisimulang magdesisyon sa anak mo, Marcos? Matigas na rin ang boses niya para bigyan ng diin ang katwiran niya. Kailan ka magkakaroon ng panahon para alamin kung ano ang gusto at ang kailangan niya? That is none of your business. I'm the only one who can handle this. Sigaw nito. Just stay out of my way, Megan. Lumugar ka sa dapat mong kalagyan at iyon ay ang pagiging nurse mo lang. Nagkakaintindihan ba tayo? Saglit siyang di nakasagot. Pinamata nito sa kanyang kalagayan niya sa pamamahay nito at ang pagiging magulang nito kay Dayan at hindi niya alam kung bakit. May kung anong sakit sa puso niya na hindi niya kayang bigyan ng pangalan. At kung hindi ako sumunod, nakipaghamunan siya ng titigan dito. Matigas at matalim nitong sinilubong ni Marcos bago nagbigay ng malamig at puno ng pagbabanta na salita. Kung hindi ka susunod, bukas ang pinto ng bahay na to. Malaya ka nang makakaalis. Kainis.
Mas masakit pa pala ang lantaran nitong pagtataboy sa kanya at waring gusto yung magpawala sa kanyang bait. Gawin mo ang gusto mong gawin, Marcos, at hindi makakapigil yon para magampanan ko ang di mo magampanan sa anak mo. Pero isa lang sasabihin ko, parusahan mo ng sarili mo. Huwag mo lamang idadamay ang inosenteng bata at huwag mong idadahilan ng pagkakakulong mo dyan sa silang yan para takasan mo responsibilidad sa kanya. Dahil higit siyang nawalan kaysa sa'yo. Pagkasabi noon, nagmarcha na siya palabas ng silid nito. Ngunit, hustong maipinid niya ang pinto pasara ay nangihinang napasandal siya doon. Malakas ang ulan sa labas ng villa ng gabing iyon. Sinasabayan ng dumadagundong na kulog at matalilim na kidlat. Tila gustong magalit ng panahon sa lakas noon na halos napayuko sa mga punong nasa labas at gustong magpalipad sa mga bahay na nasa paligid. Ngunit hindi kayang ikumpara doon ang pag-aalimpuyo ng damdamin ni Megan habang nakadungaw siya sa bintana at pinapanood ang nangyayari sa labas. Hindi siya makatulog at ang nasa isip niya ay si Marcos. Bakit ba galit na galit sa kanya ang lalaking yon? Ilang beses niya nang tinatanong yon sa kanyang isipan, subalit hanggang ngayon wala pa rin siyang makuha na sagot. Kapag sa mga ganitong pagkakataon na nagkakasagutan sila ni Marcos at magbibitaw ito ng masasakit na salita, nagdadalawang isip siya kung aalis ba sa bahay na yon o magpapatuloy pa rin kahit alam niyang imposible na ang pinapagawa sa kanya ng ama. Tuwing iisipin niyang pag-alis, may kung anong pumipigil sa kanya na hindi naman niya alam kung ano. Parang may isang bahagi ng pagkatao niya ang nagsasabi na tulungan ang lalaki dahil hindi naman to likas na matulungin at bugnutin at makitid ang isip. Na kapag umalis siya, hindi rin siya matatahimik dahil may maiiwan siya sa pamamahay na iyon. Hindi lamang niya matukoy kung ano. Natilihan siya ng biglang gumuhit ang matalim na kidlat at malakas na pagkulog. Hindi dahil sa takot siya doon, kundi may kasabay siyang malakas sa tili. Muli niyong nasundan pa na isang matinis at mas mahabang tili. Saka lang niya napagtanto na nanggagaling iyon sa itaas na palapag. Si Dayan. Biglang pumasok sa isipan niya at mabilis na napatakbo sa silid nito. Humahangos na napapasok siya sa silid ng bata. Nadatnan niya si Dayan na nagwawala at walang tigil sa pagsigaw. Kasama nito si Minerva na nasa isang tabi at nakatulala lang kay Dayan. Anong nangyayari dito? Nag-aalalang nagpalipat-lipat ang tingin niya sa mga ito. Hindi ko alam kung anong nangyayari, Ate Megan. Bigla na lang akong nagulat nung bigla siyang nagwala ng ganito. Natatarantang sabi ni Minerva. Batid niya na hindi ito makakatulong sa kondisyon ni Dayan, kaya sinenasan niya na lamang tong lumabas at iwanan na sila. Saka lang siya nakalapit kay Dayan na patuloy pa rin sa pagsigaw habang hawak ito ang dalawang kamay niya, ang tenga at mariing nakapikit at umiiyak. Dayan, calm down. Inawakan niya ang dalawa nitong kamay upang awatin. Calm down, Dayan. Ang Tita Megan to. Mahinahon na saad ng dalaga. Magkasando pa kaya sina Megan at Marcos? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, and subscribe for more updates. Maraming salamat po.